Marami ang nagtatanong kung totoo bang nabuhay muli si Jesus. Hindi ito simpleng kwento lang. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung totoo ito, may malalim itong epekto sa kung paano tayo mabubuhay araw-araw. Ayon sa Biblia, si Jesus ay ipinako sa krus, namatay at inilibing. Ngunit sa ikatlong araw, natagpuan ang kanyang libingan na walang laman. Ito ang simula ng pinakamahalagang claim ng Christianity, na siya ay muling nabuhay. At dito nagsisimula ang tanong kung ito ba ay katotohanan o hindi. Hindi lang iisang tao ang nagpatotoo tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. Maraming saksi ang nakakita sa kanya matapos siyang mamatay. Ang mga testimonya nila ay nagtutugma at hindi madaling maipaliwanag kung hindi ito totoo. Ipinapakita nito na hindi ito basta gawa-gawang kwento lamang. Kung hindi totoo ang resurrection, madali sana itong napabulaanan noon pa. Pero ang libingan ay nanatiling walang laman. Kahit ang mga kalaban ni Jesus ay hindi maipakita ang kanyang katawan bilang ebidensya. Ito ay isang mahalagang detalye na hindi madaling ipaliwanag kung walang himala. Dati, natatakot at nagtatago ang mga alagad ni Jesus. Ngunit matapos nila siyang makita muli, naging matapang sila at handang ipaglaban ang kanilang paniniwala kahit kapalit ang buhay nila. Ang ganitong pagbabago ay hindi basta nangyayari kung walang matibay na dahilan. May mga nagsasabi na gawa-gawa lang ang resurrection. Pero kung kasinungalingan ito, bakit handang maghihirap at mamatay ang mga saksi? Ang katotohanan ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Hindi madaling panindigan ang isang kasinungalingan hanggang kamatayan. Kung si Jesus ay tunay na nabuhay muli, ipinapakita nito na siya ay may kapangyarihan sa kamatayan. Ibig sabihin, siya ang tunay na anak ng Diyos at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang sinabi. Ito ay nagbibigay ng matibay na dahilan upang maniwala at sumunod sa kanya. Kung totoo ang resurrection, hindi ito dapat baliwalain. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magsisi, magtiwala kay Jesus at sumunod sa kanya. Ito ay hindi lang kaalaman, ito ay isang personal na desisyon. Ang tanong ngayon, paano ka tutugon sa katotohanan ito? Hindi sapat ang malaman lang ang katotohanan. Tanungin mo ang sarili mo, naniniwala ka ba talaga? At kung oo, nakikita ba ito sa paraan ng iyong pamumuhay araw-araw? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagbabago sa buhay. Ang resurrection ni Jesus ay paanyaya sa bagong buhay. Ito ay simula ng pagbabago at pag-asa. Patuloy kang lumago sa pananampalataya, grow in Christ, at ibahagi ang katotohanan sa iba. Dahil ang buhay na binago ni Jesus ay dapat makita at maipahayag